Nagtatrabaho sa sarili niyang negosyo si Neo. Nagtitinda ng mga karne sa palengke. Manok, baboy, baka, minsan nga kalabaw pa. Wala naman siyang pamilyang binubuhay. Siya lang mag-isa sa buhay. Ilang taon na niyang ginagawa ang kanyang negosyo na talaga namang binabalik-balikan ng mga tao. Sa buong palengke kasi, sabihin na lang nating siya ang may siguradong malinis at sariwang produkto. Sobrang presentable at linis kasi ng kanyang pwesto at araw-araw ubos ang kanyang mga paninda, kaya garantisado at sigurado na bago ang kanyang mga karne sa araw-araw. Isang tao lang ang kinukuhanan niya, si Herman. Hindi pa siya nakakapunta sa lugar nito dahil dinideliver lang naman ang supply ng mga karne galing mismo sa sarili nitong farm at katayan. Ilang taon na rin niyang katuwang sa negosyo si Herman dahil dito lamang siya may tiwala. Laging bagong katay at sariwa sa pagkapula ang mga dinideliver nito at talagang binabalik-balikan ng mga tao dahil sobrang lambot at nakakaakit ang aroma kapag niluluto. Lahat nga yata ng customer niya kakilala na niya dahil sa pagbalik ng mga ito sa kanya ng paulit-ulit. Siyempre sa negosyo, natural ang may kakumpetensya, dahilan para may mga tsismis na kumakalat na aswang daw si Herman at mga karne daw ng tao ang ibinebenta ni Neo dahil may kakaiba ang tekstura at lasa. Hindi na lamang binibigyan ng pansin ni Neo ang mga tsismis patungkol sa kanyang kaibigan at sa kanyang produkto mula sa mga inggit at mapanirang mga tao. Isang araw, habang nasa pwesto niya, mayroong isang kapwa-tindero niya ang lumapit sa kanya at nagwikang, "Hoy, Neo! Bumenta ka naman ng patas! Madami nang nalulugi sa kadayaan mo!" Boss, hindi po ako nandadaya. Patas po akong nagbebenta dito. Tsaka wala po akong ginagawang masama sa inyong lahat. Naghahanap buhay lang ako. Anong hindi? Malinaw naman na may engkantasyon ng aswang yung mga karne na yan. Kaya nagmumukhang karne ng hayop eh. Huwag nga kayong manggoyo. Kunwari ka pang hindi mo alam. Naku po, boss. Pasensya na po. Wag po kayong maniniwala sa sabi-sabi ng ibang tao. Baka kaya po hindi umaangat ang mga buhay ninyo eh. Mas inuuna nyo pa yung manghila pababa ng kapwa ninyo. Hoy, di baling malugi. Huwag lang mandaya. Daming mga albularyong dumaan sa palengking ito at iisang opinyon lang ang sinasabi nila. Hindi karne ng hayop yan. Aswang! Aswang! Medyo tumataas na ang tensyon sa paligid, kaya mas pinili na lamang ni Neo ang manahimik at huwag na lang sumagot kahit naiinis na siya. Hindi niya dudumihan ang kanyang imahe at pag-aaksayahan ng pagod ang isang inggit at mayabang na tao. May sarili siyang buhay at doon lang siya may pakialam at hindi sa opinyon ng kung sinong tao lamang. Isang tanghali, habang nagtatadtad ng atay ng manok si Neo, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya at ngumisi. Ayun naman pala. Meron sa palengkeng ito. Abay, kailan kinatay yan? Medyo maamoy na ha. Tatang, kanina lang po ito. Sariwa nga po oh. Malapit na lapitan ng mga uod na kumakain ng bangkay na. Magkano kilo? Masarap yan. Hindi ko po kayong maintindihan pero
100 po ang kilo para sa inyo. Salamat, iho. Busog na naman ng ibon sa katawan ko nito. Napakalaki ng ngiti sa mga labi ng matanda nang umalis ito at panay amoy pa sa hawak nitong supot na parang anumang oras maaari niya itong kainin ng hilaw. Panay din ang labas ng dila nito at naglalaway pa. Ayan! May customer ka ng aswang! Wika ng tindero na minsan nang kumumpronta sa kanya. Doon siya napaisip ng hindi maganda. Kaya naman, naisipan niyang kausapin si Herman ng masinsinan nang walang halong panguhusga at pangamba. Herman, gusto ko lang sanang magtanong. Kaibigan sa kaibigan, oh. Oh, ano ba yun, boy? Totoo bang karne ng mga hayop yung mga dumarating sa akin? May isang customer kasi ako kanina eh. Kakaiba yung mga sinabi niya tungkol sa karne. Grabe ka naman sa akin, boy. Di ba naman ikaw, nagdududa na din sa mga karne ko? Ilang taon na tayong magkatawang sa negosyo. Di naman sa ganon, Herman. Gusto ko lang naman na sa'yo mismo manggaling. Nakakarindi na kasi yung mga tao eh. Teka, bakit ka nga ba umangat sa buhay? Sa pagpansin ba ng opinyon ng iba? Di ba hindi? Sa sarili mong pagsisikap yan, walang mararating ang pagpansin sa opinyon ng iba. Tignan mo yung mga yan, walang narating sa buhay. Kumbinsido naman si Neo sa mga sinabi ni Herman. Pero sa mga nakalipas na araw, masyado na siyang nagduda. Iba-ibang mga mukha ang nakikita niya sa araw-araw. Nakakaiba gumalaw at iisa sila ng binibili. Puro atay lang ng manok. Araw-araw na ding bumibili sa kanya ang matandang naglalaway. Minsan nga may mga kasama pa. Lalo namang kumalat sa palengke ang tsismis na karne ng mga tao ang ibinebenta niya dahil sa pagdami ng mga parokyano niyang mula pa daw sa mga liblib na parte ng kanilang bayan. Nahihirapan na din si Neo kasi nilalagpasan na siya ng mga dati niyang mamimili hanggang sa ang mga misteryosong tao na lamang ang tumatangkilik sa kanya. Hanggang isang araw, naisipan niyang magpahinga muna sa pagbebenta dahil pinabagabag siya ng kanyang isipan. Kinagabihan, habang nagkakape sa kanyang silid, para siyang nababaliw. Madami siyang naririnig na tinig sa labas. Sari-saring boses, sari-saring mga tao. Parang napakadami, iisa sila ng sinasabi. Pabili ng atay ng manok. Pabili ng atay ng manok. Paulit-ulit yun na parang sinasadya siyang mabaliw. Rinig na rinig niya ang bawat tinig na sinasambit ang iisang mga kataga. Atay ng manok. Hanggang sa unti-unting nagiging atay na lang. Nawala lang yon makalipas ang 3 oras. Kinabukasan paggising niya, may isang kapitbahay ang lumapit sa kanya. Ay, Neo! Baka nagtapon ka ng mga tira mong karne sa labas. Wag mo nang ulitin ha. Sobrang daming aso sa labas ng bahay mo kagabi. Halos isang batalyon yata nung panay, angil at alulong. Pagkatapos mag-uwi ka, hindi man lang hinintay sumagot si Neo at umalis ng parang galit. Nagtaka siya kasi sa buong magdamag niyang gising. Wala namang siyang mga aso na narinig at mas lalong walang mga alulong.
Pakiramdam niya binabaliw talaga siya ng mga sitwasyon. Kaya mas binalak niyang mas magpahinga pa sa pagtitinda ng mga 8 araw. Dahil kailangan niyang mag-isip at lumayo muna sa mga bagay na nagpapagulo ng kanyang utak. Lahat ng tawag at text ni Herman, hindi niya pinapansin. Parte rin kasi ito ng pagiging baliw niya. Sa muling pagsapit ng gabi, muli niyang naranasan ang pagrinig sa mga hindi kaaya-ayang mga tinig. Mas nadagdagan pa dahil nakakarinig na din siya ng mga katok at kalabog sa labas. Natatakot na siya noon kasi nagiging garalgal ang mga boses na mga naririnig niya sa pagtagal ng hinaing ng mga ito. Naiinis na din siya kaya't sinubukan niyang hawiin ang kurtina ng kanyang salamin na bintana para makita ang nanggugulo sa labas ng kanyang bahay. Hindi naman niya inaasahan na isang batalyong tao na lubog ang mga namumulang mata at animoy mga zombie na nagwiwikang, "Hatay ng manok." Napaatras siya noon sa sobrang takot. Hindi siya namamalikmata. Kagad siyang tumakbo sa kanyang malaking aparador at nagkulong doon. Kagat-kagat niya ang kanyang mga kuko at umiiyak na parang isang batang paslit na takot sa pamalo ng kanyang ina. Hindi niya maiintindihan ang sarili noon, basta takot na takot lang siya. Nagising siya kinabukasan na nasa loob ng aparador at hindi pa naginip ang nangyari. Nagising siya sa pagkatok ng kanyang mga galit na kapitbahay. Sinasabi ng mga ito na naroon na naman ang batalyon ng mga asong maiingay. Bigla na lamang lumuha si Neo at nilahad sa kanila ang naranasan niya noong gabi. Takot na takot itong naluhod sa mga kapitbahay niya at nanghingi ng tulong. Naiintindihan naman siya ng mga ito at awang-awa sa kanya dahil ang isang matigas at maton na si Neo parang naging isang takot na kawawang bata. "Nay, baka may karne ka pa dyan mula sa paninda mo. May gagawin tayo." Meron po sa freezer sa tabi ng lababo." Tinungo yun ng matanda at ng iba pa nilang mga kapitbahay at isa-isang nilabas. Nakatulala lang si Neo noon dahil nabigla din siya sa ginawa ng mga ito at maya-maya nakita niya ang isang kapitbahay na tumatakbo papasok sa loob ng kanyang bahay na may dalang isang malaking supot ng kalamansi. Pinanood lamang niya ang ginagawa ng mga ito. Iniwan nila ang mga kalamansi at pinagbukod-bukod sa hanay ang mga karne. Isa-isa nilang winisikan ang mga ito at laking gulat ng lahat na bumula ang mga karne at nagbago ng itsura. Yung iba naging tenga, daliri, mata. Meron pa ngang may mga buhok-buhok pa at mas kinagimbal niya sa atay. May mga uod na palang nagsisitabaan. Matinik sa mga aswang ang ganitong mga karne. Kaya naman pala, apeng-ape ka. Ha! Wika ng matanda. Nahimatay na lang basta si Neo noon at hindi malaman pa ang mga nangyari. Nagising siyang kasama ang matanda at nagwika. "Noy, mababaliw ka talagang tuluyan kapag nanatili ka pa dito. Hindi ka lulubayan ng mga aswang na yan dahil alam nila ang amoy
ng pinagmulan ng mga binibili nila. Kailangan mong magpakalayo-layo at mag-isip ng ibang negosyo. Siguro, kailangan mong tumawid ng dagat para siguradong hindi ka na nila masusundan. Napagtanto ni Neo na may punto ang matanda. Kaya naman pinasalamatan niya ito at kaagad na nag-impake ng kanyang mga gamit. Sumakay siya ng eroplano papuntang Iligan. Maganda ang naging buhay niya doon at kalmadong nakapagpatayo siya ng bagong negosyo na patahian. Hindi na siya sumubok ng ibang negosyo na naglaman ng mga karne dahil ayaw na niyang maulit sa buong buhay niya ang karanasang palaging may mga aswang na tumatawag sa kanya sa gabi para sa atay ng manok. Sumapit na ang gabi at nagsimula ng magsibukas ang mapapanglaw na pailaw sa isang kalye kung saan naglalakad si Nicolas. Nakapamulsa siya sa pantalon at suot-suot ang isang magarang kamisa de chino. Hindi pwedeng hindi pa rin siya magtagumpay sa gabing yun. Mariin na nakatikom ang kanyang bibig habang papasok sa isang sekretong daanan papunta sa isang tagong bahay aliwan. Nawala na sa kanyang presensya ang mapapanglaw na ilaw ng paligid sa kalyeng kanina lamang na nilalakaran. Nagsimulang pumainlang sa kanyang pandinig ang mahihinhing tawa mula sa mga kababaihan na siyang inaaliw ang kanilang mga panauhin. Ipinasada niya ang paningin sa paligid kung saan nakita niya ang samut-saring mga dayuhan na siyang malalaman mong palaging nasa lugar na yun sa oras na lumubog na ang araw at magpakita na ang marikit na buwan sa kalangitan. Tinanguan ni Nicolas ang tagapamahala na siyang nagpapapasok sa kanya sa loob ng bahay aliwan. Inanyayahan siya nito sa paborito niyang lamesa at kaagad din niyang tinanggihan ang ibang mga babae na kaagad na lumapit sa kanya upang aluwin din siya. Ngunit alam ng halos karamihan na mga nandito sa bahay aliwan na isang babae lamang ang palagi niyang binibisita. Umayos ng pagkakaupo si Nicolas nang magsimulang pumaylan lang ang isang malamyos na tinig. Nagmumula ang nakakahalinang tinig na yon sa maliit na entabladong natatakpan ng manipis na tela at kitang-kita mula sa refleksyon mula rito na may isang babaeng nakaupo sa kabilang parte ng tela na yon. Unti-unting napalunok si Nicolas nang unti-unting umangat ang nakatabing na tela at nasilayan na niya ang buwan na natatago sa ulap. Ang babaeng nagmamay-ari ng isang nakakahipnotismong tinig. Mahigpit niyang hinawakan ang basong nakahanda sa kanyang lamesa nang magkatinginan sila sa pagmulat ng mapupungay nitong mga mata. Marahan na hinangin ang mahaba at itim nitong buhok na bumagay sa maputla nitong balat. Siya na nga ang babaeng pakay ni Nicolas, ang kanyang laluna. Bumalik sa kasalukuyan ang diwa ni Nicolas nang marinig niya ang masigabong palakpakan ng mga tao at doon niya napagtanto na tapos na ang pagtatanghal ng babae. Akala niya nakaparehong pangyayari lang din, katulad ng mga nakaraang araw ang mangyayari. Ngunit sumikdo ang kanyang dibdib nang makita niyang nakatitig sa kanya ang babae na parang pinapasunod siya nito sa kanya. Mabilis na tumayo si Nicolas sa lamesa habang inisang lagok lamang ang natitirang serbesa
na nasa kanyang baso. Mabilis ang ginawa niyang paglakad upang mabilis din niyang maabutan ang babaeng umagaw sa kanyang atensyon. Nakita niyang lumusot yon sa isang daanan at nang makalabas rin siya sa maliit na lagusan na yon ng bahay aliwan. Nakita niyang nasa isang parte sila ng kakahuyan kung saan may matataas na damo at may mga ligaw na bulaklak rin sa paligid. Mabilis ang pagkalabog ng kanyang dibdib nang makita niya ang nakatalikod na figura ng babae. Kitang-kita ang katawan ng babae dahil nangingibabaw ang maputla nitong balat na siyang pinatingkad pa ng bilog na buwan. Marahas na hinahangin ang buhok nito na siyang dahilan kung paano nakasaksi si Nicolas ng isang pambihirang senaryo. Naging tila isang diyosa ang babae sa kanyang paningin. Mabilis niyang nilapitan ang babae. Hindi na rin naman niya magawang tanggihan ito dahil ito na mismo ang nagbigay ng motibo. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, mabilis na naglasang kalawang ang bibig ni Nicolas. Tuod lamang siyang nakatayo sa gitna ng mga ligaw na bulaklak habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng babaeng matagal na niyang inaasam. Muling tumalon ang kanyang puso nang makita niya ang pagkurba ng tigkabilang gilid ng labi ng dalaga. Isang ngiti. Binigyan siya nito ng isang ngiti. Unti-unti rin nang umiti si Nicolas, ngunit naramdaman din niya ang pagtakas ng isang malapot na likido sa kanyang bibig, kasabay ng paglabo at tuluyang pagdilim ng kanyang paligid. Ano bang nangyari? Ilang araw na nakalipas. Wala pa rin bang nakakaalam kung nasang lupalop si Nicolas? Napangiwi si Carlito nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ng kanyang ama na siyang dumagundong sa 4 na sulok ng ikalawang palapag ng kanilang bahay. Marahan siyang sumandal sa pader at pinagmamasdan ang kaguluhang nagaganap sa loob ng kanilang bahay. Humugot siya ng malalim na hininga nang makita niyang natatarantan na lahat ng kanilang mga kasambahay sa ginagawang pagwawala ng kanyang ama. Sa pagkakataon na yun, napili na niyang magsalita. Papa, baka napasarap lang ang hermano ko sa pagliliwaliw sa labas. Konkreto niyang sambit na siyang ikinalingon ng kanyang ama sa kanyang pwesto. Tumaas ang kilay ng kanyang ama at akmang magsasalita nang buksan niya ang silid ng kanyang nakatatandang kapatid. Papa, nagkakaganyan ka dahil hinahanap na ng kliyente mong Hapon ang pintang ikinomisyon kay Kuya Nicolas, hindi ba? Nandito yun sa loob. Kunin na natin upang maibigay sa kliyente mo. Pagak na salita ni Carlito at siya na mismo ang kumuha. Alam niya ang mga pinapakomisyon ng kanyang ama sa kapatid niya dahil siya rin minsan ang nagpipinta ng ilang bahagi sa bawat pyesa na pinapagawa sa kanila. Marahil dahil na rin sa katayuan nila sa pamumuhay, kaya hindi sila masyadong naapektuhan sa kasalukuyang gerang nagaganap sa pagitan ng bansa at ng mga Hapones. At sa kadahilanan rin na yun, kaya ligtas sila sa pangkaraniwang panganib na nangyayari sa labas. Kaagad na kinuha ng kanyang ama ang pyesa at mabilis rin itong bumaba. Kung siya ang tatanungin, nag-aalala na rin siya sa posibleng kalagayan ng kanyang kapatid. Ito ang pagkakataon na masyadong napatagal ang paglabas-labas nito at wala talaga siyang kaalam-alam kung nasaan ito at kung ano ang ginagawa nito. Papalabas na sana siya
nang muli niyang makita ang isang piyesa ng kanyang kapatid na may taklob pa ng tela. Inalis niya ang taklob nito at binuksan ang nakasarang kurtina. Doon tumambad sa kanya ang may karamihang bilang ng mga pinta at larawan ng isang magandang babae. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa niyang namangha sa likha ng kanyang kapatid. Iba ang pagkakadetalye nito sa bawat larawan at hindi niya rin itatanggi ang kagandahang taglay ng babae na yon. Hindi niya namamalayan na lubha na siyang napapatitig sa maamong mukha ng babae na tila ba nahihipnotismo siya sa larawan. Mabuti na lamang na mabilis na rin siyang nakabalik sa kanyang ulirat ng isang tili na nagmumula sa ibaba ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nagmamadali siyang bumaba at mariin na napakunot ang kanyang noo nang makita ang isang mahabang bagay na nakabalot sa puti ang nakalapag sa pinto ng kanilang tirahan. Lubos niyang ikinabahala ang malakas na pag-iyak ng kanyang ina, pati na rin ang pananahimik ng kanyang ama. Maririnig sa paligid ang marahan na pagbubulungan na siya na rin nagtulak kay Carlito na lapitan ang bagay na yun. Ngunit kumawala ang buhay ng kanyang tuhod nang makita ang walang buhay na mukha ng kanyang kapatid nang alisin niya ang pagkakabalot ng puting tela. At sa mga oras na yon, isang mahabang katahimikan ang pumailan lang sa kanilang lahat. Hindi na maituwid ang lakad ni Carlito nang makalabas siya sa isang inuman. May kalaliman na rin ang gabi at nangungutitap na ang mapapanglaw na ilaw sa paligid. Pasuray-suray ang kanyang mga yapak hanggang sa mapahawak na siya sa isang pader at tuluyang isinuka ang laman ng kanyang sikmura. Patuloy lamang siya sa pagduwal nang mahuli ng kanyang pandinig ang isang mahinang tinig na naghatid ng kilabot sa kanyang katawan. Tila nawala ang pagkahilo niya at saka lumingalinga sa paligid. Naagaw ng isang babae ang kanyang atensyon. Sa babaeng ito nanggagaling ang malamyos na tinig na yon. Wala sa sariling napasunod si Carlito sa babae na yon. Hindi niya alam kung dulot lamang ng kalasingan at tila nakita na niya ang senaryong yun sa kung saan. Mula sa naglalakad na papalayong babae, habang hinahangin ang mahaba at maitim nitong buhok, lalo na sa pagkakapalibot ng mapapanglaw na ilaw sa paligid nito. Nakita niyang pumasok sa isang iskinita ang babae na yun, kaya mas binilisan niya ang paglakad. Nagulat siya nang sa paglagpas niya sa bukana ng iskinita na yun, nakita pa niya ang isang tagong-tago na lagusan na siya namang pinasukang muli ng babae na yun. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang masiglang paligid. Mula sa mga babaeng nagkalat at ilang mga lalaki na umiinom, kasama na ang kakaibang timbre ng musika na siyang pumapailang lang sa paligid. Natitiyak ni Carlito na nasa isang bahay aliwan siya. Tuluyan siyang pumasok at tumambad sa kanya ang kakaibang atmosfera ng paligid, kasama na ang mas paglamlam ng ilaw. Agad na umakyat ang kilabot sa kanyang katawan nang pumailang lang sa paligid ang isang pamilyar na tinig, kasama na ang pakiramdam na pamilyar sa kanyang paningin, ang senaryong kasalukuyan niyang nakikita. Tuluyang napatanga si Carlito nang masilayan ang itsura ng binibining kanyang sinundan. Mabilisan siyang nahipnotismo sa tinataglay nitong ganda, lalong-lalo na ang saglit na magtagpo ang kanilang paningin. May kakaibang sensasyon ang tinig ng babae na tila walang hirap na nakuha ang kanyang loob. Natauhan na lamang si Carlito
nang matapos ng kumanta ang babae. Hindi niya alintana ang masigabong palakpakan. Nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa pares ng mata na matiim na nakatitig sa kanya. Alam niyang isang kortidyana ang babae at nagbebenta ito ng aliw. Pero hindi yun naging dahilan para sa kanya upang hindi sundan ang dalaga. Ilang pasilyo ang kanilang dinaanan nang marating na nila ang isang tila malawak na hardin sa gitna ng kakahuyan. Muli siyang napatanga nang makita ang pamilyar na senaryo na ito. Natitiyak niya na nakita na niya ang mga senaryong ito. Nakita niyang tumigil ang babae sa gitna at napapalibutan ng mga ligaw na bulaklak. Hahakbang na sana siya upang lapitan ang babae nang bigla naman siyang matapilok. Lumagapak ang kanyang mukha sa lupa. Akma na sana siyang tatayo nang mahagip ng kanyang paningin ang isang kumikinang na bagay na nasa lupa. Nanlamig ang kanyang buong katawan at bumalik sa kanyang isipan kung saan niya nakita ang mga senaryo na yon sa oras na makita niya ang isang pilak na pulseras. Naging alerto ang kanyang buong katawan nang makita niya ang bahid ng dugo mula rito. Alam niyang pag-aari ni Nicolas ang pulseras na yun. Nagulantang na lamang ang kanyang buong pagkatao nang biglang umatake sa kanya habang nakatumba siya sa lupa. Mabilis siya nitong kinubabawan at inatake ng kalmot sa kanyang mga braso. Malalim na bumaon ang mahahaba nitong mga kuko sa kanyang balat at kalamnan, dahilan ng pagpapakawala niya ng isang sigaw. Ngunit mabilis din yun na naputol dahil sa naramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko ng babae na naging halimaw na sa kanyang paningin sa mga sandaling yun at tuluyang hinugot ang kanyang puso. Walang buhay na nakatiwangwang ang katawan ni Carlito sa lupa habang nilalantakan ng babaeng aswang ang kanyang katawan. Unti-unting nawala ang ilusyon sa paligid, kasabay ng tuluyang pagkawala ng buhay sa katawan ni Carlito. Sa kasamaang palad, parehas silang nadawit sa bitag ng babaeng aswang. Pareho silang magkapatid na nahipnotismo sa tinataglay nitong tinig, pati na rin ang pagkahulog nila sa bitag ng ilusyon ng aswang. Dahil sa nagaganap na alitan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Hapon, hindi lamang mga ordinaryong tao ang nakakaramdam ng pagkahikahos at pagkagutom. Dahil sa walang humpay na digmaan, nawalan ng mabibiktima ang mga nilalang katulad ng mga aswang sa puntong wala silang makuha o makain kahit na mga ligaw na hayop. Dahil sa paghihirap na ito, maliban sa hindi pangkaraniwang lakas na taglay nila, pinilit ng mga nilalang na ito na matuto ng mga ilusyon upang malinlang ang mga napili nilang tao na siya namang sasagot sa kanilang pagkagutom. Sa pagkakataon na ito, walang pinipiling bibiktimahin ang mga aswang at may kanya-kanya rin silang mga taktika upang mabitag ang kanilang mga biktima sa mga ilusyon na kanilang ginagawa. Katulad na lamang ng dalagang si Dahlia, ito ang nakita niyang paraan upang makakuha ng mabibiktima upang tuluyan siyang makakain ng sariwang karne. Gumagawa siya ng malakas na ilusyon at ipinapalabas niyang isang bahay aliwan ang kanyang munting tirahan sa gitna ng masukal na kagubatan. Ginagamit naman niya ang galing niya sa pagkanta upang manlinlang ng mga biktima. Ang ganda ng kanyang mukha ang isa pang katangian niya na siyang labis niyang nagagamit na nakanyang nakuha sa ina. Kaya't napakalinis ng kanyang mga ginagawang pambibiktima.
Dahil sa mga mata ng iba, hindi magagawang pumaslang ng tao ang isang kunwaring bayaran na katulad niya. Pero lingid sa kanilang kaalaman, isa siyang aswang na mababa ang lipad. Laking Maynila si Harold. Napadpad sila sa Leyte sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na doon na lamang sila manirahan. Taong 1982. Walang kaalam-alam sa buhay probinsya si Harold, kaya noong nakarating sila sa kanilang magiging tahanan, masyado siyang nahihiwagaan sa buong paligid. Walang matatayog na gusali, walang kaingay-ingay na mga tambutso, at walang mga tao tuwing sasapit ang gabi. Buong pamilya nila ay wala talagang kakilakilala sa lugar, pero mabuti naman at mababait ang kanilang mga kapitbahay para sila ay kausapin at tratuhin ng maganda. Noong mga panahong yun, buntis ang kanyang ina sa kanyang pangalawang kapatid. Kaya todo din ang pagbabantay ng kanyang ama sa kanila dahil binalaan daw sila ng kapitbahay nilang matanda na marami daw ang aswang sa kanilang baryo at hindi daw yun sumasanto ng mga dayo, lalo pa at buntis. Sinabihan din sila nito ng mga maaaring pangontra. Hindi naman sila nagdalawang isip na maniwala dahil noong mga panahon na yon ay talagang aktibo ang mga aswang sa buong Kabisayaan at may respeto pa sa kanya-kanyang paniniwala ang mga tao. Maraming gabi ang lumipas at wala namang nagpaparamdam na aswang, kaya nagsimula silang maging kampante. Inisip nilang wala naman talagang aswang ang balak manggulo sa kanila. Pero doon sila nagkakamali sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Nakaengkwentro sila ng isang aswang. Patapos na sila sa pagkain ng hapunan noon nang makarinig sila ng mga galabugan sa kanilang bubungan. Para bang may kung anong nahulog doon at biglang naglalakad-lakad. Rinig din nila ang medyo pagtuklap-tuklap ng kanilang bubong na parang may pilit sumisira dito. Aswang yata yan, Harold. Hans, hali kayo sa kwarto. Sobrang may hilab ang aking tiyan. Sigurado kung may mali talaga. Sumunod kayo sa nanay nyo. Ako nang bahala dito. Huwag niyong iiwan ang inay nyo, ha? Aswang? Akala ko po hindi nila tayo atakihin. Nakatunog siguro yan, anak, na masyado tayong kampante kaya humanap ng tiyempo na sumugod kung kailan hindi tayo handa. Sige na, doon na kayo sa kwarto. Nasabi nilang hindi sila handa sa kadahilan ng wala silang ni isang patalim sa tahanan at maski mga asin o bawang ay naubos na. Sumunod ang kanilang ama, sakto sa mga oras na umaaray na talaga ang kanilang ina. Umihilab at naninigas daw kasi ang tiyan nito at parang may umiikot na hangin sa loob. Nawala ang ingay sa bubong pero napalitan ng ingay sa kanilang bintana sa kanilang silid na parang nais gibain ng nilalang. Hoy! Kung sino ka mang nilalang, umalis ka dyan! Huwag ang pamilya ko, kundi malilintikan ka sa akin! Wala silang natanggap na sagot mula sa aswang, bukod sa pagiging mas agresibo pa ng mga galawan nito. Kampante naman silang hindi yun makakapasok, pero natatakot pa din sila dahil sa demonyo yun at nakasalalay ang buhay ng kanilang ina at kapatid. Kumpul-kumpul na ang magkapatid noon habang ang kanyang ama naman ay yakap-yakap na ang kanilang umiiyak na ina. Huwag ka matakot, Hans. Nandito naman kami. Natatakot po talaga ako, kuya. Hindi ko may kakaila eh. Lalo na po para kay inay at sa bunso natin.
Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa atin. Ilang oras pa ang lumipas at kumalma na nga ang paligid. Hanggang sa kinabukasan, wala silang sinayang na oras para bumili ng bawang, asin at mga malalaking patalim para kahit papaano'y meron silang pangontra sa pagsapit ng gabi. Naiwan sa bahay si Harold at ang kanyang ina. Habang nasa labas at naglalaro si Harold, may isang bata na kaedad niya ang nakangiti at lumapit sa kanya. Kinawayan siya nito at nagpakilala. Uy, ako nga pala si Kenneth. Kayo pala yung bagong lipat. Ako si Harold. Oo, bago lang kami dito eh. Taga-saan ka ba? Diyan lang. Tinatawag nilang Paraiso lupain namin. Maganda daw kasi. Kumusta naman ang inay mo? Ayos naman si inay. Teka, bakit mo alam? Sabi kasi ng tatay ko, iyak daw ng iyak kagabi. Pati yung kapatid mong isa pa. Gusto mo ba laro tayo? Wala ka pa naman sigurong kaibigan dito, di ba? Oo naman, sige, tara. Ipapakilala kita kay inay. Isinama niya sa loob ng tahanan ang batang kakakilala pa lamang niya. Nagmano yun sa kanyang ina at tuwang-tuwa naman ang inay niya dahil nagkaroon na din siya sa wakas ng kaibigan. Tuwang-tuwa din si Kenneth sa hindi malamang dahilan nang malaman na buntis ang inay niya. Hinimas-himas pa nga nito ang tiyan ng kanyang inay habang nakangisi. Pagkatapos ng maigsing pagpapakilala, ay naglaro na ang dalawa. Napapansin ni Harold ang pagiging kakaiba ni Kenneth. Parang matanda na kasi yung magsalita at kausapin. Maging ang mga kwento nito ay hindi kapanipaniwalang sa bata maririnig. Nasabi din nitong ang pamilya nila ang pinangingilagan sa kanilang baryo dahil sila daw ang uri ng pamilya na mahirap kalabanin. Medyo nayayabangan si Harold pero baka ganoon lang talaga ang ugali ng bagong kaibigan. Kenneth, naniniwala ka ba sa mga aswang? Ha? Pinagsasabi mo, ano ka, matanda? Gurang? Grabe ka naman. Inaaswang kasi kami kagabi eh. Meron daw noon sa baryo natin. Wala. Baka pinagtitripan lang kayo ng mga tambay. Ganun naman eh. Mahilig manggago ng mga dayo. Hindi talaga makumbinsi ni Harold ang kaibigan na mayroong aswang sa baryo nila at hinayaan na lang niya dahil baka hindi talaga ito naniniwala. Noong tanghalian, nagpaalam nang umuwi si Kenneth at babalik na lang daw kinabukasan. Umuwi na lang din si Harold noon dahil wala naman na siyang gagawin sa labas. Habang papalakad siya pauwi, nakasalubong niya ang matanda na nakakausap ng kanyang ama. Lumapit yun sa kanya na parang hinihintay talaga ang pagkakataon na yun. Utoy, huwag kang nakikipaglaro sa batang taga-Paraiso. Ang angkan nila ang mga aswang dito. Sinasabi ko sa iyo, ha? Baka ikapahamak ng nanay mo yan. Lolo, hindi nga daw po siya naniniwala sa mga aswang eh. Tapos magiging aswang pa po siya. Parang napaka-imposible naman po eh, di ba? Pinakilala ko din po siya kay inay. Tuwang-tuwa pa nga sa kanya eh. Ano? Ay, halika, samahan mo ko sa inyo. Pupunta tayo kila Puring, yung albularyo, at pag-uusapan natin yung ginawa mo. Ay, Diyos ko ka. Nakumbinsi naman ang inay niya na magpatingin sa albularyo. Sakto naman noon na nakasalubong din nila ang kanyang itay at si Hans. Ayon sa albularyo,
na totoong aswang nga ang pamilya nila Kenneth. Hindi lang basta paraiso ang bansag sa lugar, kundi paraiso ng mga aswang. Sa kabila kasi ng kagandahan nito sa umaga, ay ganoon naman katulad ng impyerno ito sa pagsapit ng gabi. Iba't ibang uri ng aswang ang dumadalaw doon para mambiktima ng mga dumadaan. At sigurado daw si Puring na ang tatay ni Kenneth ang bumibiktima sa inay ni Harold dahil sa mga nakwento nito sa kanya. Naniwala naman si Harold sa kanya at nangako sa kanyang sarili na hindi na muling kikibuin si Kenneth lalo pat hinawakan nito ang tiyan ng kanyang inay. Sumapit ang gabi at medyo kampante na kasi napapalibutan na ng pangontra ang tahanan nila. Bandang 10:00 nila nararamdaman ang aswang na nagdadabog na naman sa labas ng kanilang tahanan. May naririnig pa silang tawa ng isang bata at doon nila napagtanto na 2 ang aswang na gumagambala sa kanila. Diyos ko, ang sakit lang tiyan ko. Parang may hangin na umiikot sa loob at parang may dumudukot sa sanggol ko. Aray! Mahal ko, tiisin mo lang. Walang mangyayaring masama sa'yo. Lintik na aswang yan. Nagdala pa ng tiyanak. Tay, sabi ni Aling Puring, kapag daw sinigaw ang pangalan ng aswang, aalis daw eh. Lintik, hindi naman natin kilala kung sino yung mga yan eh. Anong isisigaw mo? Darna? Kenneth! Umalis na kayo ng tatay mo dito! Naiinis na ako sa inyo! Ang kulit-kulit nyo talaga! Ayaw nyo pang umalis! Isang malakas na angil ang narinig nila sa pagsigaw ni Harold. Angil ng tiyanak yung narinig nila. Naramdaman nilang gumapang yun sa kanilang bubungan at nagwawala. Alam kasi nilang nakapagsaboy sila ng asin doon, kaya siguro nasasaktan ang nilalang ng todo-todo. Hanggang sa umiyak na ito sa sakit, doon na nga humupa ang katahimikan sa paligid. Naawa na siguro yung gurang sa anak niya. Akala siguro nila hindi na naman tayo handa. Oy, ikaw Harold sa susunod, ikilalanin mo mga kinakaibigan mo ha, para hindi nalalagay sa alanganin buhay ng ina at kapatid mo. Opo tay, pasensya na po. Ngayon, alam na natin kung sino ang mga aswang. Mababawasan na din po ang takot natin. Saka, nandiyan naman po si Aling Puring eh. Kinabukasan, ipinagsabi nila ang mga nangyari sa kanilang tahanan noong nakalipas na gabi. Kumalat ang balita at dumami na ang naniniwala na aswang ang mga taga-paraiso at tuluyan nang nakarating sa kapitan at nagkaroon na ng lakas ng loob ang lahat na palayasin ang pamilya nila Kenneth sa kanilang lugar. Lumipas ang panahon. Ngayon matatanda na sila. Naroon pa din sila sa dati nilang tahanan sa Leyte. May mga kanya-kanyang pamilya na. Naroon pa din ang paraiso, pero wala nang tumira sa mga nabakanting bahay dahil batid pa din ng lahat na ang balita na yun ay paraiso ng aswang. Namana ni Asya ang pagkahilig sa mga manika sa kanyang yumaong ina. Tanging ama na lamang niya ang kanyang kasama sa buhay na hindi naman napagod ibigay lahat ng pangangailangan at kagustuhan niya. Mayaman kasi ang kanilang pamilya kaya walang problema sa kanyang ama na bilhan siya ng mga manika na gusto niya. Yun nga lang, kahit na kay Asya na ang lahat, wala naman sa kanya ang atensyon ng kanyang ama. Lagi lang yung nagsusugal, inom, bisyo, at kung ano-ano pa,
hanggang sa nalubog na sila sa utang at unti-unti nang bumagsak ang kanilang kabuhayan. Minsan totoo din ang kasabihang, sa kangkungan ka pupulutin. Dahil ganoon nga ang nangyari sa mag-ama. Sa tabi ng kangkungan sila nanirahan sa isang maliit na bahay kubo. Walang natira sa kanilang mga kagamitan, bukod sa mga manika ni Asya at ang iba pa nilang mga damit. Naging kargador ang kanyang ama, habang siya lamang ang naiiwan sa kanilang barong-barong. Hindi naging matino ang kanyang ama dahil mas lumala pa ito. Wala nang natitirang pera para sa pangkain nila at puro nilagang kangkong na lamang ang nauulam nila sa araw-araw. Iba't ibang mga babae ang naiuwi nito sa kanilang tahanan at kung sino-sino ding mga tambay ang nag-aamok sa kanilang tahanan na nakakaaway ng kanyang ama. Walang ibang masandalan si Asya kundi ang mga manika niya. Niyayakap niya ang mga ito at doon siya umiiyak. Hanggang sa nagdalaga na nga ito, nakukuha na niyang magtrabaho kahit papaano. Sa maliit nitong kita ay nakakakain na siya ng tama. Hindi niya binibigyan ang kanyang ama dahil alam naman niya sa kanyang sarili kung saan ito mapupunta. Hanggang sa dumating ang araw na sinasaktan na rin siya ng kanyang ama nang walang dahilan. Sa kanya na nabubuhos ang mga sama ng loob nito sa buhay. Hanggang sa nagkimkim na siya ng sama ng loob dito at naging hamon na para sa kanya ang umuwi sa kanilang tahanan sa kadahilanang natatakot siyang baka pagpasok niya ay mabugbog na naman siya. Isang hapon, habang umiiyak at wala sa sarili, naglalakad-lakad si Asya sa isang bakanteng lote. Nagpapalamig siya noon nang bigla niyang napansin ang isang supot. Agaw pansin yun sa kanya dahil nakakita siya ng buhok ng parang sa manika. Kaagad naman niya itong nilapitan at binuksan. Bumungad sa kanya ang napakagandang manika na nagpabighani sa kanyang mga mata. Nakalugay ang mahaba nitong buhok. Maganda din ang pisngi nitong sobrang taba. May malalaki din itong nagniningning na mata. Medyo may kadumihan, pero kinuha pa din ito ni Asya at iniuwi sa kanila. Pagdating sa kanilang bahay, medyo nakahinga siya kasi tulog na ang kanyang ama, kaya nakaligtas siya sa pananakit nito. Nilagay niya ang manika sa kanyang tabi at kinausap na parabang totoong tao. Nilabas niya dito lahat ng sama ng loob niya sa kanyang buhay. Nakapagsabi din siya ng hindi maganda dito. Nasabi niya kasing sana tatay na lamang niya ang namatay at hindi ang kanyang ina, at kung ano-ano pang pagsusumpa sa kanyang ama. Hanggang sa nakatulugan na niya sa sobrang pagod niya sa pag-iyak. Kinabukasan, nagising siyang nakikitang nagsusuka ng kulay itim ang kanyang ama. Ni hindi niya yun magawang lapitan sa sobrang pandidiri. Amoy patay din kasi yung suka noon na umaalingasaw sa buong kangkungan. Hindi yun tumitigil, kaya naman lumapit na si Asya dahil baka may maitutulong siya. Bigla naman siyang napaatras nang makitang namumuti na ang mga mata noon sa pagsuka. Umaagos din ang dugo nun sa ilong. Kaagad naman siyang nagsisigaw para humingi ng tulong. Noong nadala sa ospital ang kanyang ama, tinignan lang yun ng doktor at wala naman daw silang makitang komplikasyon, kaya pinauwi din sila kinagabihan. Hindi tumatanggap ng pagkain ang tiyan ng kanyang ama, dahilan para manghina ito sa gutom. Sinusuka lang kasi nito ang bawat pumapasok sa kanyang katawan. Aray ko!
Aray, aray, aray. Pakiramdam ko may kumakain sa mga lamaang loob ko. Aray. Daing ng ama ni Asya. Wala naman siyang magagawa dahil natatakot siya dito. Nakayakap lamang siya sa kanyang mga manika at umiiyak at awang-awa sa kanyang ama. Sumapit na ang hating gabi. Nakakaramdam siya ng parang may isang mabangis na hayop sa kanilang labas at nagnanais na makapasok at atakihin silang mag-ama. Yung ama niya hindi na makagalaw at makapagsalita, na parang sa tuwing naririnig nila ang bawat angil ng nilalang sa labas, ay unti-unti itong nawawalan ng buhay. Umaalulong yung nilalang at kumakaluskos sa kanilang dingding na parang gusto nang gibain ang kanilang tahanan, makapasok lang. Papa, natatakot na po ako! Wala siyang natanggap na sagot sa kanyang ama dahil parang napaka-imposible na dito ang gumalaw pa sa lagay nito. Isang malakas na kalabog ang narinig nila sa pintuan ng kusina. Batid nilang nakapasok na ang nilalang. Napatago sa ilalim ng lamesa si Asya sa sobrang takot. Nakasilip siya sa ilalim at kitang-kita niya ang isang babaeng mahaba ang buhok at napakaitim. Galit na patungo sa kanyang ama at kaagad itong inatake ng kalmot hanggang sa hindi na kayang tumingin pa ni Asya. Sa sobrang takot, ramdam niyang nawawalan siya ng ulirat. Bago pa pumikit ang kanyang mga mata, nakita niya pang lumingon sa kanya ang nilalang na lumuluha, na parang alam ang nararamdaman niya. Kinabukasan, nagising siya sa barangay hall nila ng nakahiga. Kaagad lumapit sa kanya ang isang tanod na nag-aalala at tinatanong siya kung anong pakiramdam niya. Hindi siya makapagsalita at hinanap niya ang kanyang ama. Kumalma ka, Ineng. Mahirap man paniwalaan at sabihin, pero wala na ang ama mo. Inatake yata ng asong ulol. Buti na lang nakatulog ka sa ilalim ng lamesa. May yakap-yakap ka pang manika. Nasaan nga po ang papa ko? Hindi asong ulol na pumatay sa kanya. Halimaw po. Ay, iniimbalsa mo na ang tatay mo sa oras na ito. Maghintay na lamang tayo ng pagdating ng bangkay niya. Hindi mapakali si Asya. Kahit galawin ang kanyang pagkain ay hindi niya kaya. Wala na ata siyang luha na maiiyak pa. Kulang na nga lang iumpog niya ang kanyang ulo para maniwala siyang totoo ang nangyayari sa kanya at hindi panaginip. Makalipas ang ilang oras, tinawag na siya ng tanod para lumabas. Naroon na ang tauhan ng punerarya. Gumuho ang mundo niya nang makita ang kabaong at nasa loob ang kanyang walang buhay na ama habang inaayos ang pwesto nito. Nakayakap sa kanya ang ilang mga babaeng tauhan ng barangay dahil sa nararamdamang awa. Noong naayos na, kaagad siyang tumakbo sa kabaong para yakapin at kausapin ang kanyang ama. Bago pa umalis ang mga taga-punerarya, may sinabi ito sa kanya. Ineng, nung inimbalsa mo ang tatay mo, kahit wala siyang galos sa ulo, nawawala yung utak niya. Sobrang gaan kasi kaya naisipan namin buksan. Pero wala pala. Palaisipan sa amin kung papaanong nangyari. Imposibleng natunaw, wala ring posibleng pinaglabasan yun eh. Nakikiramay kami sa'yo, Ineng. Magdamag siyang hindi umalis sa tabi ng kabaong ng kanyang ama at kinakausap pa rin niya ito kahit wala siyang nakukuhang sagot. Sumapit ang gabi. Mayroong hindi pamilyar na babae
ang lumapit sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Hindi ba sinasaktan ka niya at naging masama siyang ama sa'yo? Dapat maging masaya ka at malaya ka na. Paano ako magiging masaya? Wala na akong kasama sa buhay. Mag-isa na lang ako. Naiintindihan kita. Babalik ako sa susunod. Hindi ako maaring magtagal. Dahil may bisita yata ang ama mo na hindi magiging masaya na makita ako. Paalam, anak. Masyadong nagtaka si Asya. Bakit parang kilalang-kilala siya nung babae at parang matagal na din niya itong kilala. Nagpalinga-linga siya para tignan kung sino yung bisita na tinutukoy nito at nakita niya ang matandang albularyo sa kanilang baryo na malayong kamag-anak nila. Lumapit yun sa kanya at niyakap siya. Lolo Basyon, salamat po sa pagpunta. Gusto ko sanang pigilan ka sa pakikipag-usap mo sa babae na yon. Pero may kailangan kang malaman. Halika, punta muna tayo sa bahay. May ikukwento ko sa iyo. Babantayan naman nila ang papa mo. Hindi mawari ni Asya, pero si Lolo Basyon lang talaga ang nakapagpaalis sa kanyang pwesto noong araw na yun. Naglakad sila hanggang marating ang kubo nito. Pinaupo siya nito at pinunasan ng kanyang luha. Hindi ba ang sabi ng papa mo sa iyo, namatay ang mama mo noong paslit ka pa at nahilig ka sa mga manika dahil yun ang unang laruan na nahawakan mo. Nahilig din ng ina mo. Sabihin mo nga sa akin, may napulot ka bang manika bago magkasakit ang iyong ama? Meron po. At lahat po ng sinabi niyo, sinabi po ni Papa sa akin. Alam mo din sa sarili mong hindi aso ang pumatay sa tatay mo. At alam mo din bang hindi namatay ang iyong ina? Kusa lang itong lumayo dahil nahawaan ito ng sakit na wala ng lunas at natatakot siya na baka maapektuhan ka. Hinanap ka niya sa pamamagitan ng manika. Kinuwentuhan mo ang manika, Asya. Sa ina mo yan at narinig niya ang lahat. Nauunawaan mo na ba? Po? Ano po ba talagang nangyayari, Lolo? Ang pumatay sa iyong ama ay walang iba kundi ang iyong ina. Nahawaan siya ng sakit. Sakit ng pagiging aswang ng kakompetensya nila sa negosyo noon. Alam ko ang lahat dahil lumapit na din ang ina mo sa kaibigan kong albularyo. Pero hindi na niya natulungan dahil kumapit na ang sumpa. Hindi mo masisisi ang iyong ina kung bakit niya ginawa yun sa iyong ama. Kaya habang pinapatay niya ito, lumuluha siya. Yung babae kaninang kausap mo, siya ang iyong ina. Masyadong nabigla si Asya, kaya naman muling bumugso ang luha sa kanyang mga mata. Bigla siyang nakaramdam ng isang mahigpit na yakap. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita ang babaeng kamukhang kamukha niya na lumuluha din at nakatitig sa kanya. Inimbita ng albularyo ang ina niyang aswang sa pamamahay nito para lamang malinawan siya. Hindi niya alam pero imbis na magalit ay niyakap niya ito pabalik at sabay silang nag-iyakan at nanghingi ng tawad at nagkapatawaran. Magkasama silang nagbantay sa burol ng kanyang ama hanggang sa mailibing ito. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam na nga sila sa matandang albularyo. Kinuha na ng ina niya si Asya at dinala na sa poder nito.
Kahit aswang ang kanyang ina, maayos siyang namuhay sa poder nito at hindi nahihirapan ng kahit kaunti dahil asensado pa din ito sa buhay. Sabay silang nangolekta ng mga manika at hindi na muling dinalaw ang puntod ng kanyang ama. Wala na siyang balak pang balikan ang taong nanakit at sumira sa kanilang buhay. Mabuti na lamang at nailigtas siya ng kanyang nawawalang inang aswang. Ang karanasang ito ni Bob ay nangyari noong taong 2001, noong napunta siya sa poder ng kanyang tiyuhin sa Cebu. Mula sa mayaman pero mapagkumbabang pamilya si Bob. Nag-iisa siyang anak ng kanyang mga magulang na palaging wala sa kanilang tahanan sa Maynila. Dahilan para kupkupin muna siya ng kanyang tito Daniel para hindi niya makalakhan ang kawalang gabay ng isang magulang. 17 taong gulang siya nang tumira sa kanyang tito Daniel na kahit nobya ay wala pa. Nakatira yon sa subdivision na talagang mayayaman lang ang nakatira. Sobrang tahimik ng lugar na yon at napakaganda at aliwalas pa. Hindi sanay sa ganoong katahimikan si Bob, pero gusto niya ang ganong klaseng kapaligiran. Nagnenegosyo din ang kanyang tito Daniel, pero hindi na noon kailangang umalis sa bahay, dahilan para lagi itong may oras sa kanyang pamangkin. Isang umaga habang nag-uusap sa kanilang hardin, umagaw sa pansin ni Bob ang isang magarang kotse na huminto sa gate sa tapat ng kanilang bahay. Pagbaba ng mga nakasakay, binati noon ang kanyang tiyuhin at saka tumalikod. Isang magandang dalaga at 2 tila mag-asawa at 2 binata pa ang lumabas sa sasakyan na yon. Kaya napatanong si Bob, "Tito, magkakapatid po ba sila?" Hindi eh. Kung sasabihin ko sa iyong ang magulang ng dalaga ay ang mag-asawa at apo na ng dalaga na yon ang 2 binata, maniniwala ka ba? Ha? Paano po nangyari yon? Niloloko mo ata ako, tito eh. Mukhang mga bata po sila. Imposible naman po yata yan. Halika, pumasok ka sa loob. Doon tayo mag-uusap. Bigla namang tumayo ang lalaki at sinundan naman siya kaagad ni Bob. Alam mo ba na pamilya yan ng mga aswang? Kaya ako nasabing bagay na yon dahil yun ang totoo. Ang mag-asawa na yon ay higit 100 taon nang nabubuhay. Ang dalaga na maganda ay ang nag-iisa nilang anak na nasa edad 60 na at ang 2 binata ay totoong apo ng dalaga. Ang asawa ng dalaga ay namatay kasama ng magulang ng kanyang mga apo sa isang engkwentro ng mga sindikato na nais silang nakawan. Ipinaglaban nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng kanilang tunay na kaanyuan sa mga kalaban nila. Ayun nga lang, hindi na nila natakasan ang kamatayan. Pero iho, mukhang kaedad mo lang yung dalaga, hindi ba? Nakikiusap ako sa iyo na iwasan mo ang pakikipagtitigan dyan dahil naghahanap yan ng bagong maasawa. Tandaan mo anak, senior citizen na yan. Ha? Napakagulo naman. Paanong mayaman sila aswang po sila, hindi ba? Bakit pa po kailangan nila ng pera kung tao naman ang kinakain nila? Ay, aba syempre. Mamuhay ka ba naman ng daang-daang taon sa mundo at magkakaroon ka ng sapat-sapat na oras at lakas? Hindi ka ba mayayaman? Aba, mahiya ka naman kung ganun. Lalo't nandito ka sa Pilipinas. Kapag wala kang narating sa tagal mong namumuhay sa mundo, talagang bubulabugin ka ng mga taong mahilig manlait at nagmamarunong sa sarili mong buhay. Sa bagay,
Tama po kayo, Tito. Sige po, at iiwasan ko ang pamilya? Ano po bang apelyido nila? Para kahit saang lupalop ako ng mundo maiiwasan ko. Pamilya Ruiz. Ang mag-asawa ay si Remy at Joseph. Ang mukhang dalaga ay si Andrea. At ang apo nito ay sina Casper at Kaiser. Hindi tukoy ang lahi ng mga aswang na yan. Pero kahit saan pang aspeto, dapat silang pangilagan. Sobrang daming nalaman ni Bob sa kanilang kapitbahay, dahilan para matakot na siyang maglakad-lakad sa labas ng kanilang mansyon sa gabi. Yun kasi ang kadalasan niyang ginagawa kapag hindi pa siya nakakaramdam ng antok. Mula ng araw na yun, palagi na siyang nakayuko kapag lalabas. Pakiramdam niya kasi kapag nakatitigan niya si Andrea ay mahumaling siya dito at makalimutan niyang gurang na at aswang pa. Kakaiba kasi ang taglay noong ganda na parang pinaghalong Amerikana at Koreana. Sobra itong maalindog, makinis at maputi pa. Sino ba namang hindi mapapalingon, hindi ba? Pero sa pag-iwas niya, doon naman unti-unting lumiit ang mundo nila. Parang sinasadya silang pagtagpuin ng tadhana. Palagi na kasi silang sabay ng oras nagdidilig ng mga halaman sa kani-kanilang bakuran. Kahit may mga gate ay tanaw na tanaw nila ang isa't isa. Sa tuwing lilingon siya sa dalaga ay nauunahan siya nito. Ngingiti yun sa kanya minsan, kakaway at kikindat pa. Bilang binata, hindi talaga maikakila ni Bob ang paglaglag ng kanyang panga at pagkabog ng kanyang dibdib. Isang gabi, habang nagkakape sa balkonahe ng kanyang silid, nakarinig siya ng sipol. Psst! Bob! Bob! Papi! Psst! Hinanap niya yung tunog kasi wala namang nakakaalam sa tunay niyang pangalan bukod sa mga kamag-anak niya. Ayaw niya kasi ng pangalan niya. Sa paglinga, hindi siya nagkakamali sa nakita si Andrea na nasa likod ng kanyang kurtina. Ha? Paano ka nakapasok dito? Hindi na yun mahalaga. Alam kong gusto mo ko, Bob. Bakit hindi mo ko ligawan? Ha? Bakit kita liligawan? Di ba matanda ka na? Ha? Anong matanda? 15 anyos pa lang ako, no? Hoy, huwag kang ang sinungaling. May mga apo ka na nga eh. Saka, kung 15 ka pa lang, ang landi mo naman. Hindi na nagawang pigilan ni Bob ang kanyang mga sinasabi dahil kinakabahan na siya sa nangyayari. Hindi naman niya inaasahan ang pagpingot sa kanya ni Andrea at pagngiti. Ipapakita ko sa'yo kung anong dapat na ginagawa sa mga batang pilyo. Biglang namula ang mga mata ni Andrea habang nakatitig sa takot na si Bob. Unti-unti noong nilabas ang pangil niya at binulungan siya nito ng angil. Doon na nawalan ng ulirat si Bob. Nagising siya sa pwesto kung saan siya huling bumagsak. Umaga na noon. Takot na takot pa din siya at nanginginig. Mayroon ding kakaibang sakit siyang nararamdaman sa kanyang tiyan na hindi niya pa naramdaman noon. Hindi niya yun magawang masabi sa kanyang tiyuhin dahil natatakot siyang baka magkagulo. Simula sa gabi na yun, parati na siyang dinadalaw ni Andrea na nakadungaw lang sa labas ng kanyang bintana habang nasa itsura ng aswang at kung minsan ay itsurang matanda. Palagi siya nitong tinatakot kaya hindi niya kinakalimutan na ikandado ang kanyang mga bintana. Isang gabi ay may pagdiriwang sa kanilang mansyon. Sobrang dami ng bisita ng kanyang Tito Daniel.
kabilang na ang pamilya Ruiz. Sa sobrang takot niya, hindi na niya nakuhang humarap pa sa mga tao doon at mas pinili niya ang magkulong sa kanyang silid. Habang nakaupo, pilit niyang pinipigil ang umiyak. Sa paglalim kasi ng gabi, pasakit din ng pasakit yung tiyan niya. Pasadong 12:00, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kumukulog, kumikidlat, at tamang-tamang panahon para mas lalong antukin si Bob at matakasan ang sakit na nararamdaman niya. Akmang matutulog na sana nang biglang namatay ang ilaw. Brownout na noon. Bigla siyang napahila sa kanyang kumot nang marinig ang sigawan ng mga tao sa baba. Biglang bumalot ang nakakabinging katahimikan. Nanginginig siya noon sa takot sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa nakarinig na siya ng mga kakaibang yabag ng paa na patungo sa kanyang silid. Sinasabayan yun ng malalim na paghinga at hingal ng parang sa aso. Tito? Tito, ikaw ba yan? Wala siyang sagot na narinig, bagkus ay paghinga lang ng malalim. Huli na niya napagtanto na hindi niya pala naisarado ang pintuan ng kanyang silid. Hanggang sa nangyari na nga ang kinakatakot niya. Bumukas ang pintuan. Tanong siya ng tanong kung sino ang naroon, pero wala siyang nakukuhang sagot. Biglang may humawak sa kanyang ulo na isang mabalahibong kamay. Damang-dama niya rin ang napakahaba at napakatulis na mga kuko na kinakamot ang kanyang ulo. Hindi siya makapagsalita at makagalaw kahit pa sobrang baho ng nilalang. Hanggang sa kinapa noon ang tiyan niya at noong nasundot ang kanyang pusod, narinig niya itong tumawa na parang sabik na sabik. Kahit anong pilit niya, hindi niya magawa ang gumalaw. Kung ano-ano nang pumapasok sa kanyang isipan dahil sa takot at ayaw niya pang mamatay sa ganoong kabrutal na paraan. Nagsimula ng kamut-kamutin ng nilalang ang balat niya. Ramdam niya ang bawat pagguhit ng kuko nitong nag-iiwan ng napakahapding sugat. Sobrang sakit doon at nararamdaman niya ding may dugo ng tumutulo sa kanyang tiyan. Pero kahit bibig niya doon, hindi niya maibuka-buka. Unti-unti nang dumidiin ang mga kuko ng nilalang sa kanyang tiyan. Masyado nang huli ang lahat para kay Bob. Halatang-halatang gutom ang nilalang na umaatake sa kanya. Dasal siya ng dasal noon na kung maaari sana ay bumalik na ang ilaw o puntahan man lang siya ng kanyang Tito Daniel para iligtas. Pero parang napaka-imposible dahil alam niyang kampante naman ito at mas kailangang asikasuhin ang kanyang mga bisita. Nararamdaman na ni Bob ang paunti-unting pagpatak ng dugo sa kanyang sugat. Namanhid na siya at parang wala na siyang nararamdaman. Pinikit na lamang niya ang kanyang mata at tinanggap ang kanyang kamatayan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang suminding muli ang ilaw. Bumungad sa kanya ang isang babaeng nakahubad na puno ng balahibo. Nandilisik ang mata at mayroong mahahabang pangil. Wala man yun sa normal na kaanyuan. Alam niyang si Andrea ang aswang base sa tindig, titig at hubog ng katawan. Sumigaw siya noon at nag-iiyak. Kitang-kita niya ang pagkataranta ng nilalang dahil nakandado niya ang lahat ng bintana at wala yung lalabasan. Rinig na rin ni Bob ang pagtakbo ng ilang tao
patungo sa kanyang silid. Walang nagawa ang nilalang kundi salubungin ang mga yun at tumakbo palabas para makatakas. Sinubukan pa yung habulin pero wala na. Tulala si Bob at hindi makapagsalitang nakayapos lamang sa kanyang Tito Daniel na alalang-alala at awang-awa sa kanya. Dinala din siya noon sa ospital sa sobrang daming galos ng kanyang tiyan. Bakat na bakat doon ang mga kuko at langis na nagmula sa aswang. Higit 3 araw sila sa ospital at noong makauwi, misteryosong nawalan ng nakatira sa bahay ng pamilya Ruiz. Lumipat na daw sila sa hindi malamang dahilan at nais ng ibenta ang bahay. Hindi na din nagtagal sila Bob sa subdivision na yon dahil masyado siyang natroma sa mga nangyari. Pansamantala muna silang tumira sa ibang bahay ni Tito Daniel habang nagpapagaling pa ang binata. Hanggang ngayon, wala pang nobya si Bob. Pakiramdam niya kasi lahat ng babaeng magaganda ay parang ang muntik nang pumatay sa kanyang matandang dalagang aswang.